Gusto ko lang linawin, yung tungkol sa una nating topic, tungkol sa pag-prepare ng pagkain sa araw ng Biyernes ay hindi po natin kinukontra yun. Kung kaya po natin gawin, gawin natin. Ganon din po yung vegetarianism na ating sunod na tatalakayin. Hindi po natin kinukontra yan. Walang pagtatalo dyan. Napakaganda yan. Matagal ko nang gusto yan. Nagkakaroon lang po tayo ng problema pagka i-judge na po yung nagluto, sa araw ng Sabat, yung hindi vegetarian, di maliligtas, doon po nagkakaroon ng problema. Pero ang payo na yan ay napakahalaga at dapat po natin na isaalang-alang at mas magana po talaga na yan ay ating sinusundan. At tungkol po doon sa pagluluto, ang isa sa dahilan kung bakit pinapayo ni Ellen White yun ay para nga hindi makain yung oras natin sa araw ng Sabat. Pero pinahalagaan niya po yung pong kalusugan natin. Kaya nga sinasabi niya na iinit ang kamig na kanin. At ganoon din yung may sakit, sabi niya ay ipagluto sa araw ng Sabat. So, mahalaga sa kanya yung kalusugan. May na-encounter po kasi mga kapatid na experience po namin doon sa Bataan na nakipagtalakayan ako sa mga Davidian na yung pagkain po nilang dala ay panis. Pero pinilit nilang kainin. Alam kong hindi kasi yung mga kasamahan ko ay palihim nilang dinago. Talagang panis na. Pero yung dala po namin ay sariwa at maayos pa. Pero pinilit po nilang kainin, mga kapatid. Kasi may halong isda yung dala namin gulay. Kinain na lang nila yung panis. Palagay ko kung alam ni Ellen White yun, hindi siya papayag. Nakainin lang panis, huwag lang magluto. Pero huwag natin kukontrahin. Kung kaya po natin i-prepare, gawin natin. Ngayon, sa vegetarianism naman, mga kapatid, ganun din. Masarap ang mag-vegetarian. Pero, pagka sasabihin na bahagi ng kaligtasan yan, doon tayo nagkakaproblema. Alam nyo, dito sa ating presentation ngayon, makikita po natin na kahit na nakita na ni Ellen White yung vision sa kahalagahan at sinabi niya na kahit isang hakbang pabalik nung malaman niya ito ay hindi niya gagawin, pero maraming bisis na kumain pa rin siya ng isda o karne. Kahit na tapos na at sabi niya, hindi ko nababawiin o hindi ako atras kahit isang hakbang pabalik. Tingnan niyo po. Pag pinag-aralan natin, chronology of Ellen White's teaching and practice, paano niya in-apply sa kanya yung kanyang nakita sa vision? Particular yung vegetarianism, mga kapatid. So sinasabi po dito, nung siya ay kabataan, malamang nung siya po ay nagkaroon ng vision. Dito sa taong ito, mga kapatid, ang kanyang pananaw, isa po siyang meat-eater talaga. Mga ngain ng karne. At ang akala niya ay mas lalo siyang lalakas kung siya po ay laging kumakain ng karne. In those early days, flesh meat was my principal article of diet. The resulting elevation of fatness was, however, temporary for the time. I grow weaker and weaker. I often fainted from exhaustion. So, ibig sabihin, alam naman natin na hindi siya healthy. Nung siya ay kanang kabataan po niya, mga kapatid, lalo po siyang nangihina. In short, naman ng huli ay natuklasan niya na hindi na nakakapagpalakas yung pong sa katawan yung karne. Okay? So, ngayon, ang sabi niya dito, I did not seek this life. I did not study to obtain it. It was given to me by the Lord to give to others. Ibig sabihin, hindi niya pinag-aralan yung tungkol sa health reform. Talagang ibinigay sa kanya ito ng Panginoon. Ang sabi niya ay nagpakita sa pamamagitan ng kanyang plano, pinakita sa kanya ng Diyos at nagbigay sa kanya ng mga kaalaman. At dito sa mga sumunod na mga sulat niya, ay sinasabi po niya rito, mga kapatid, na tinanggap niya yung liwanag ng health reform. Nasasabi niya, mga kapatid, I at once cut meat out of my bill of fare. She says, I broke away from everything at once. Talagang sabay-sabay niyang pinutol, ininigil yung pagkain ng karne at inalis niya na sa kanyang budget yung bumili ng karne. And the result, ang sabi niya, my former faith and dizzy feeling have left me. Ayun, napatunayan niya
na yung kanyang mga nararamdamang sakit ay nawala. O yan, yung mga nararamdaman, mag-vegetarian na experience niya ito, mga kapatid. At the age of 82, she could declare, I have better health today, notwithstanding my age, than I had in my younger days. Ayun. So nakita niya, kung kailan medyo mature na siya, naramdam, mas malakas ako ngayon kaysa nung kabataan ko. So may maganda po talagang epekto yung vegetarianism sa buhay po natin. Ngayon, sabi niya, the very next year, after 1863, health reform vision, she could report, I have led the use of meat. And 5 years later, in a letter to his son, Edson, in which she urged him and his family to show true principle in faithfulness in health reform. She assured him that she was also practicing what she preached. Ang sabi niya, we have in diet been strict to follow the life the Lord has given us. We have advised you, hindi lang karne, butter or meat. We have not had it on our table. Yan na. Sabi niya, I have not changed my course of particle since I adopted the health reform. I have not, I have not taken one step back since the light from heaven upon this object first shone upon my pathway. O, kita niyo mga kapatid, maganda yung kanya sinasabi. I broke away from everything at once. Take note mga kapatid ng mga salitang ito. Ang sabi niya, I have not taken one step back since the light from heaven upon this subject first shone upon my pathway. I broke away from everything at once. Tingnan po ninyo mga kapatid. 1870, sinabi ni Ellen White ito. Hindi siya umatras kahit isang hakbang. Pabalik. 1870, di ba? Dito sa taong ito, 1890, sabi niya, when I could not obtain the food I needed. Tingnan nyo masulit ito. 1870, tapos 1890. But even here, I am becoming more and more afraid of it. Ang sabi niya, I at once cut meat out of my bill of fare. After that, I was at time placed where I was compelled to eat a little meat. Kung sabihin natin, bakit? Hindi pala siya tapat sa kanyang sinabi. Sabi niya, kahit isang antas, hindi niya ginawa. Ay bakit noong 1890, tapos ito, 1901, mga kapatid? Ano sabi niya? Paminsan-minsan ay napapatikim siya. Halimbawa, sa kanyang paglalakbay, sa kanyang mga paglalakbay patungo sa ibang lugar. Sa panahon ito, mga kapatid, nagkaroon ng aberya ang kanilang paglalakbay. At ang problemang malaki ay wala na ho silang paubos na. O ano pong nangyari? Brother Clover leave the camp today to go for supplies. We are getting short of provision. A young man, mga kapatid, tinan nyo a young man from Nova Scotia had come in from hunting. He had a quarter of deer. He had traveled 20 miles with this deer upon his back. Pasan-pasan niya. Ano sabi niya? He gave us a small piece of the meat, which we made into broth. We shot a duck, which come in a time of need, for as supplies were rapidly diminishing. Binigyan. Hindi naman sinabi, hindi siya kumain talagang, sabi dito sa mga sumunod niya kinain talaga nila Binibanggit naman na dito mga kapatid, na pati yung nabaril na 2 duck or pato ng kanyang anak, sabi niya, ay talagang malaking blessing ito sa atin. Kasi pawala na ang kanilang mga baon. So nakikita po ninyo yung sitwasyon. Kaya kapag hinatulan natin at talagang istrikto, paano si Ellen White? Nakita niya na yung katotohanan, tapos nilabag niya. Ngayon, ito, isa sa dahilan kung bakit hindi siya nagiging istrikto as in ay yung poverty. Mga kapatid, at nakita niya ito sa mga miyembro. Dahil sa kahirapan,
Mga kapatid, nagiging dahilan kung bakit may mga lugar na mahirap na maging fully vegetarian. Ang nilalaman ng mensaheng ito, mga kapatid, tulad na na-experience namin doon sa Palawan. Meron pong isang isla doon, puro bato. Mga mangingisda, may church po tayo roon. At nang may na-assign doon na district pastor na vegetarian, ay talagang takot silang dalawin ng pastor kasi hindi nila kung saan sila kukuha ng pagkain. Pag dumalaw ang pastor ng Biyernes, aalis sila doon. Pag umalis sila ng umaga, madaling araw, ang balik na gabi. Paano nila ang pakainin yung vegetarian na pastor? So, mas gusto po ng mga kapatid, walang pastor. Kita niyo yung sitwasyon? Ngayon, ang sabi po rito, poverty made vegetarian difficult. If not impossible for many Seventh-day Adventists in the 19th century. For example, on Christmas Day, ayan, 1878, the whites then living in Denison, Texas, invited a destitute Adventist family to join them for Christmas breakfast. The meal included a quarter of venison. Ito na naman, yung usa na naman. Venison cook and stuffing. It was as tender as chicken. Eh, natikman talaga niya. Ay, alam mo, parang manok din. Bata pa siguro yung usa. Pastor. Tumikim. Nakita niya na sa vision eh. O, sila daw. Hapulan natin yung hindi vegetarian ay pati si Ellen White diligtas. Kaya nakita niya ng katotohanan ha. Paano natin? Ito yung mga itinatangko ng mga reform. Alam malamang nila ito eh. Pero, secret, hindi nila sasabihin. Okay? So, we all enjoyed it very much. Tuntua pa sila eh. Hindi man lang sinabi na, kahit nandidili ako, kumain na lang. Ay wala na. Masaya. Nag-enjoy pa sila. There is plenty of venison in the market. Ano pa ang sumunod? Ito maganda ito, basahin natin. I have been passing through an experience in this country that is similar to the experience I had in Newfield in America. In the earlier decade of the 19th century, I have seen families whose circumstances would not permit them to furnish this table with healthful food. And believing neighbors have sent them in portion of meat from animal recently killed. They have made soak the meat and supplied their large family of children with meals of bread and soap. Ano po ang sabi ni Ellen White? Kung makita niya ito, hinatulan niya ba? It was not my duty, nor did I think it was the duty of anyone else to lecture them upon the evils of meat eating. I feel sincere pity for families who have newly come to the faith and who are pressed with poverty, that they know not from which their next meal is coming. Lilikturan ba niya yung kumain ng karne? Sabihin mo, sama yan. Hindi nga alam kung saan kukuha ng susunod nilang kakainin. Ay, hindi niya. Sabi niya, hindi ko, it was not my duty. Nor I did think it was my duty or anyone else to lecture them upon the evils of meat eating. Hindi niya hinatulan. Pero ngayon makikita niyo nakapost sa Facebook. Kailangan mag-plant-based. Iulitin pa talaga. I-post yan eh. Kung buhay sa Illinois, siguro susunatan yun. Sabihin, tumigil ka. I-delete mo yan. Mali. Ganon. Marami pa po talaga ito mga kapatid. Meron siyang maganda sinasabi rito. Meat diet is not the most wholesome of diets. And yet, I would not take the position that meat should be discarded by everyone. Those who have feeble digested organs can often use meat when they cannot eat vegetable, fruits,
or orange. Kita niyo po mga kapatid, ang pagkain ika ng karne ay hindi ang pinaka-pakipakinabang na diet. Ibig sabihin, hindi ka kumain ng karne, the best diet na yan. Ay hindi daw yan mga kapatid. Sabi niya, ay hindi niya kukunin yung posisyon na ang karne ay dapat itapon o alisin ng bawat isa. Hala, ay iba siya kaysa sa mga extreme ngayon. Iba po talaga si Ellen White mga kapatid. Kaya nga, dapat magkaroon tayo ng analysis mga kapatid. Bakit may mga ilang grupo, samantalang napakarami namang mga matatalino na nasa position sa ating church, ang sulat ni Ellen White. Kaya talagang kailangan po talaga maging balanse. In certain cases of illness or exhaustion, it may be thought best to use some meat. But great care should be taken to secure the flesh of healthy animals. Tingnan niyo po mga kapatid. Ano po ang sinasabi rito? Ang pagkakasabi po rito, but great care should be taken to secure flesh of healthy animals. Ay basahin niyo po mga kapatid, ang pagkaintindi ko talaga dyan. Pagkaintindi naman yung hindi masama. Huwag yung payat at masakiting manok or kambing o anuman. Pwede. It has become a very serious question whether it is safe to use flesh food at all in this age of the world.